Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dado. Walang eksaktong taon, lungsod ng Maynila. Lumaki sa magulong lansangan itong si Dado. Mula sa probinsya ang mga magulang na piniling makipagsapalaran sa syudad sa kagustuhang magkaroon ng magandang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, tila pangarap na iginuhit sa hangin ang kanilang naging kapalaran. Hindi nakahanap ng matinong trabaho ang ama. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang ina naman, nangangatulong sa isang malaking subdivision malapit sa tinitirahang barong-barong. Lingguhan kung umuwi ang ina, kaya naman silang dalawa lang ng ama ang naiiwan sa tahanan. At kapag may trabaho ang ama, mag-isa na lang si Dado. Sa mga ganitong pagkakataon, pinipili ng noong 7 taong gulang na paslit na maglaro sa labas ng tahanan. Hindi alintana ang init ng araw. Masayang nakikipagtakbuhan si Dado sa mga kabataan sa gilid ng mataong bangketa ng syudad. Hindi na nakapag-aral ng maayos dahil hindi nabibigyan ng atensyon ng mga magulang hanggang sa tumungtong sa edad na 15. Laman ng langsangan ng binata, halos hindi na umuuwi sa kanilang tahanan dahil kadalasan sakit lang ng katawan ang inaabot nito sa nooy lasinggero na si Mang Nelson. Hindi nakatiis ang ina ni Dado, kaya sila iniwan. At simula nang mawala ang ilaw ng tahanan, tila napariwara na rin ang buhay ng mag-ama. Ang dating mapagkalingang haligi ng tahanan, na ang bukang bibig ay pangaral, naging malupit na berdugo. Wala nang bukang bibig kung hindi pagmumura, paninisi kay Dado sa mga nangyari. Uy Dado, ano na? Sasama ka ba mamaya sa lakad namin? Kulang kasi kami ng isa eh. Kahit tagabantay lang sa labas ng bahay, pangako. Pantay ang hati namin para sa'yo. Nang mga sandaling iyon, nakaupo si Dado kasama ang kaibigang Senegro sa gilid ng kalsada habang binibilang ang kinita sa buong araw ng pagtatawag ng pasahero sa terminal ng jeep. Ayos, naka200 ako. May pangdadagdag na naman sa ipon. May sinasabi ka ba, Negro? Tugon ni Dado. Ay naku, kanina pa ako nagsasalita, wala ka palang naririnig. Ang sabi ko, sasama ka ba sa amin mamaya? Ayon ba? Hindi na siguro pare. Alam mo namang ayoko ng ganyang trabaho, di ba? Kahit ibigay nyo pa sa akin yung mga parte nyo, hindi ako sasama. Yang ka na naman eh. Masyadong malinis yung pagkatao mo. Kaya ka lagi nilalamangan eh. Kung tutusin, matagal mo na dapat naipon yung sinasabi mong halaga para makauwi sa probinsya nyo. Kaso ewan ko ba, kung bakit ka nagtitiis sa baryang inaabot na mga buraot na driver, pwede ka namang sumama sa amin eh. Hindi na, Negro, alam mo. Kahit anong sabihin mo, hindi ako sasali sa gawain nyo. Pinaghihirapan ko ang bawat baryang inilalagay sa alkansya. Mas masarap kaya ang pakiramdam kapag gumagastos ka ng perang ikaw mismo naghirap at sa mabuting paraan nakuha. Naknang, kanino mo narinig yan kay Mang Nelson? Ayun, pinagtutulungan na naman sa kanto. Hindi nagbayad sa ininumang beer-house eh. Ay nako, bahala ka nga sa buhay mo. Napailing na lang si Dado sa mga sinabi ng kaibigan. Tumayo ito at pinunta ng ama. Nakasandal ito sa pader. Punong-puno ng pasa ang muka. Ano ginagawa mo dito? Akala ko ba nagtatrabaho ka? May pera ka ba? Amin na nga. Nang mabayaran ko itong mga pinagkakautangan ko dito. Wika ni Mang Nelson habang pilit na itinatayo ang sarili. Hindi ko ibibigay ang kinita ko. Pambili ko to ng pagkain eh. Tapos pangiinom mo lang.
Aba sira ulo kang bata ka, sumasagot ka na. Amin na yung pera mo kundi sasabay ka. Tama na tay. Hindi na ako bata. Akala mo matatakot mo pa ako? Hindi ko bibigay sa'yo itong kinita ko. Abat, sira ulo kang bata ka. Inambahan ng suntok ni Mang Nelson ang binata, ngunit sinalo ito ng isang matanda. Ano ka ba naman, Nelson? Hindi ka na nahiya. Ang daming tao. Sasaktan mo ang anak mo. Huwag kang makialam dito, Manong Lekto. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng anak ko dahil nawawala na ng respeto. Paano ka naman igagalang ng bata kung ganyan ang pinapakita mo sa kanya? Palagi kang lasing. Tignan mo nga yung itsura mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Talagang pakialamero ka, matanda ka. Gusto mo yatang masaktan eh. Akmang susuntokin na ang matanda nang biglang ibato ni Dado ang nilukot na pera sa mukha nito. Pera ang gusto mo? Ayan, ubusin mo. Wag na wag mong sasaktan si Mang Lekto. Halika na, Dado. Doon ka muna sa bahay hanggang sa magtinutong tatay mo. Tama yan. Huwag kang babalik sa bahay hanggat wala kang dalang pera. Napailing na lang ang matanda sa inasal ni Mang Nelson. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Hindi naman siya dating ganyan eh. Simula nang iwan kayo ng nanay mo, ay tuluyan na siyang nagbago. Pilit pinipigilan ni Dado ang pag-iyak. Dahil maging siya, hindi makapaniwalang nagbago ng tuluyan ang ama. Hindi ko rin naman masisisi si nanay dahil walang matinong trabaho si tatay. Pero hindi pa rin tama na iwanan niya kami. Wag na wag kang magtatanim ng galit sa mga magulang mo. Biktima lang din sila ng kapalaran. Ang mabuti pa, doon ka muna sa akin tumira. Hayaan mong magising sa katotohanan ng tatay mo. Baka sakaling maging maayos uli ang isipan ng taong yan. Wika na Mang Lekto. Simula nang dumating si Mang Nelson sa Maynila, siya na ang tumulong sa mga ito. Lalong-lalo na kay Mang Nelson na noon ay hirap na hirap sa paghahanap ng trabaho. Naging malapit ang mag-anak sa matanda dahil pareho sila ng pinanggalingang probinsya. Hindi na rin nakauwi ang matanda dahil wala na itong babalikan. Kinamkam na ng pamahalaan ang kanyang lupain nang iniwan ito ng kanyang mga anak. Ngunit naging maganda ang kapalaran ng matanda sa Maynila dahil kinilala ang kanyang kausayan sa panghihilot at panggagamot, lalo na ng mga sakit na hindi nalulunasan ng mga doktor. Pagdating sa tahanan ng matanda, may 2 taong nag-aantay. Isa sa mga ito ay nakakadena ang kamay at ang isa naman ay parang normal lang. Nandito na pala ang mga pasyente ko. Kung gusto mo, pwede kang manood. Pero sa palagay ko, mababagot ka lang eh. Kaya dumiretso ka na lang sa kwarto. Doon pa rin sa dati mong tinutulugan tuwing tanghali. Manong Lekto o Manong Analekto, matagal ko na pong gusto makita yung pamamaraan nyo sa panghihilot. Saka, 2 tao lang naman yung gagamutin mo, di ba? Hindi naman siguro nakakabagot yun. Oy iho, wag mo nga akong tatawagin sa bukong pangalan. Sabing Lekto na lang eh. Pero ikaw ang bahala. Yaman din lang na nandito ka na. Iabot mo sa akin yung mga lana at mga kandila. Naupo ang binata sa tabi ng matanda. Pinagmasdan niya ito habang nanghihilot. Napapansin ito na napakagaan ng kamay ng matanda. Tinitignan din ni Dado ang reaksyon ng mga pasyente. Hindi na maipinta ang mukha ng mga ito bago pa dampian ng kamay ni Mang Analekto. Matapos hilutin ng matanda ang 2 pasyente, tinulungan niya ito sa pagliligpit ng mga gamit. Paano nyo po natutunan yung lahat ng ginagawa nyo? Simula ng bata pa ako, natutunan ko na ang panghihilot. Bakit ka ba nagtatanong? Wala lang po.
Nakakatuwa lang kasing pagbasdan yung mga taong napapagaling nyo eh. Para tuloy gusto ko rin matutong manggamot. Gusto mo bang turuan kita? Kung hindi po nakakaabala sa inyo, gusto ko pong matutunan ng panghihilot. Wala problema. Kung gusto mong matutong manghilot, tuturuan kita. At hindi lang yon, maging ang pamamaraan ng panggagamot gamit ang mga dasal ay ituturo ko din sa'yo. Talaga Manong? Pwede po ba yun? Magtiwala ka lang at matututo ka. Dahil habang nasa pangalaga kita, lahat ng gusto mong malaman ay ituturo ko sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Itinoon ni Dado ang pansin sa pag-aaral ng panghihilot. Medyo nahirapan ang binatang unawain ng lahat ng sinasabi ni Mang Analecto. Ngunit kalaunan, nagawa niya itong intindihin at matutunan. Naging mahusay si Dado sa panghihilot. Kalaunan itinuro ni Mang Analecto ang lihim nito sa panggagamot. Natutunan mo na ang lahat ng bagay tungkol sa panghihilot. Ngayon siguro oras na para ituro ko naman sa iyo ang pinakasekreto ko bilang isang albularyo. Halika, sumunod ka sa akin. May ipapakita ko sa iyo. Pumasok si Mang Analecto sa silid. May kinuwang gamit. Matapos ay bumalik ito at naupo sa tabi ni Dado. Ano po yan Manong? Pulang bato na parang luya? Wika ni Dado, habang pinagmamasdan ang inilapag na bato ni Mang Analecto. Yan ang mutya ng pulang luya. Isa itong uri ng mutyang nagbibigay ng kakayahan sa taong may tangan na makapanggamot ng kahit anong karamdaman. Nung una, ayaw pang maniwala ni Dado sa sinasabi ng matanda. Weh, kahit anong karamdaman Manong? Oo, Dado. Kahit anong sakit. Amin na yung palad mo. Kumuha ng kutsilyo ang matanda at sinugatan ang palad ni Dado. Aray ko naman, ang sakit. Para saan yun Manong? Nagulat si Dado sa ginawa ng matanda. Idinampi ni Mang Lekto ang palad sa sugat ng binata at inihipan. Naramdaman ni Dado na unti-unting nawawala ang sakit. At nang tanggalin ng matanda ang kamay ay wala ng sugat. Kung minsan, may mga pangyayari sa buhay natin na kailangan mo munang makita bago mo paniwalaan. Ngayon, naniniwala ka na ba, Dado? Hindi makapagsalita ang binata dahil sa nasasaksiyan. Ilang ulit pa nitong pinisilang palad, ngunit wala na ang sakit. Nagkalat din ang patak ng dugo sa mesa, kaya alam ni Dado na totoong sinugatan siya ni Mang Analecto. Paano po nangyari yun Manong? Ramdam ko po yung pagkahiwa sa kamay ko Yan ang hiwaga ng isang mutya sa kalikasan. Ngunit hindi ito basta-bastang gagana. Kailangan malakas ang ugnayan na may tangan sa mutya para mautusan niya ang gabay nito. Gabay? Ano naman po yun? Ang bawat mutya ay may sariling gabay o nilalang na nangangalaga dito. Sila ang nagbibigay ng proteksyon sa mutya at bilang kapalit, binibigyan din sila nito ng kapangyarihang gamitin ang taglay na kapangyarihan ng mutya. Kagaya na lang ng pagpapagaling ng karamdaman o hindi kaya naman, bigyan ka ng pambihirang lakas. May mga pambihirang kaso na nagiging immortal ang taong may tangan. Hindi lubos maunawaan ni Dado ang sinasabi ng matanda. Dahil ngayon lang narinig ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi ko po maintindihan Manong. Pero gusto ko pong matutunan yung ginagawa nyo. Pwede nyo po bang ituro sa akin yan? Kaya ka nga nandito sa akin, hindi ba?
Ituturo ko sa iyo ang lahat, Dado. Alam mo ba kung bakit? Hindi po Manong eh. Bakit nga ba? Mabuti kang tao. Wala kang iniisip kung hindi ang kapakanan ng nakararami. Napansin ko sa iyo yan simula ng bata ka. Kahit anong temptasyon ang dumaan sa buhay mo, hindi ka pa rin nagpapadala. Nananatili kang malinis sa mata ng Diyos. At kahit pahinusga ng tao ang panglabas mong anyo, patuloy ka pa rin nagiging mabuti sa kanila. Mga katangiang hinahanap ng gabay ng mutya ng pulang luya bilang kasunod nitong tagapangalaga. Nanlaki ang mga mata ng binata nang malamang siya ang pinili ng matanda na magmana ng lahat ng kaalaman. Talaga po Manong? Ako po magmamana ng mutya nyo? Sabihin na natin ganun nga, Dado. Ngunit kailangan ko pa rin subukan kung talagang karapat dapat ka. Hindi porket nakikitaan kita ng katangian ng isang mabuting tao, basta-basta ko na lang ipagkakalob sa iyo ang mutya. Sa pagtagal ng panahon, nagbabago ang ugali ng isang tao at yon ang gusto kong patunayan. Titignan natin kung mapapanatili mo ang pagiging mabuting tao at kapag napatunayan ang gabay ng mutya na karapat dapat ka, kusang lilipat sa iyo ang kapangyarihan nito. Handa po akong sumailalim sa sinasabi niyong pagsubok Manong. Nararamdaman ko po, ito yung kapalaran ko eh. Hindi ko maaabot ang ganitong antas ng kaalaman ng walang dahilan. Tignan natin sa paglipas sa mga taon. O siya, maganda ka na. Isasama kita sa Quezon. May pupuntahan tayo. Quezon Manong, magmamahal na araw na. Anong gagawin niyo dun? Hindi ba may panata kayo sa simbahan ng Santa Ana? Yun mismo ang dahilan kung bakit tayo paparoon. Kaya wag nang maraming tanong. Ihanda mo na mga gamit mong dadalhin at bukas ng umaga aalis tayo. Natuwa ang binata dahil ito ang unang beses na babiyahe papuntang probinsya. Bagaman hindi alam ang talagang pakay ng matanda, pinili pa rin niya na sumama. Paglabas ng bus sa terminal, hindi mapakali si Dado. Nakatingin ito sa kalsada na parang may kung sinong hinahanap. Oh, sinong hinahanap mo dyan? Nag-aalala ka kay Nelson. Hindi dapat, dahil sinabihan ko siyang isasama kita. Parang balewala lang sa kanya. Ayos lang sa tatay mo. Salamat ho Manong. Hindi ko lang maiwasang mag-alala sa taong yun eh. Mamaya ko nung mangyari sa kanya habang wala tayo. Wala kang dapat alalahanin. Kahit ganyan ang iyong ama, kahit papano, matino pa rin mag-isip yun. Hindi gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Kaya ituon mo ang pansin sa gagawin natin. Mahalaga ito lalong-lalo na para sa'yo. Para sa akin Manong. Bakit naman po? Mamaya malalaman mo kung bakit. Sa gayon huwag kang maingay. Susubukan ko makatulog. Mahaba ang biyahe. Hindi na umimik ang binata. Itinuon ng pansin sa tanawin. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang mga gusali sa syudad. Napalitan ito ng malawak na palayan. Hindi na malaya ng binata na maging siya ay nakaidlip na din. Ilang minuto ang nakalipas. Biglang nagising si Dado. Nakarinig ito ng malakas sa tunog. Marahang nagmulat ang binata. Nanlaki mga mata nang makita ang nagbabagang sasakyan sa kalsada. Nilingon si Mang Lekto, ngunit wala na ang matanda sa kinaupuan. Tumayo si Dado at hinanap ito. Nakita niyang nakatayo sa labas ng busang matanda habang pinagmamasdan ang mga taong sugatan bunga ng aksidente. Bumaba ng busang binata upang sundan si Mang Lekto.
Tignan mo ang kalunos-lunos na sinapit ng mga taong ito. Dahil sa isang maliit na pagkakamali, buhay ang naging kapalit. Hindi niyo po ba sila pwedeng tulungan, Manong? Ang sabi niyo, kayang pagalingin ng hawak niyong mutyang kahit anong pinsala sa katawan. Bakit hindi po natin pwedeng tulungan? Kaya ko silang tulungan, Dado. Pero mas pinipili kong hindi mangialam. May mga bagay sa mundo na kailangang hayaang mangyari para magsilbing aral sa lahat. O hindi kaya naman, kalooban ng mismong may likha ang kaganapan. Kapag ganon, hindi tayo pwedeng makialam. Halika na, umakyat na tayo sa bus. Nanatiling nakatayo si Dado sa labas habang pinagmamasdan ang umiiyak na mga bata. Hindi na malayo ng binata. Naglalakad na ito papunta sa mga biktima ng aksidente. Pilit pinipigilan ni Mang Lekto ang binata, ngunit tila wala siyang naririnig. Naupo ang binata sa harap ng isang nagiingalong babae. Idinampi ang palad sa sugat nito. Ipinikit ang mga mata. Gabay ng mutya ng pulang luya. Kung talagang pinili mo kung maging tagapagmana, bakit hindi mo ipamala sa akin na magagawa mo? Hindi kita hinahamon para mapatunayan ang kapangyarihan mo. Hindi ko rin to ginagawa para subukan ka. Gusto ko lang magligtas ng buhay sa abot ng aking makakaya. Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Nang imulat ni Dado ang mga mata. Nagulat ito. Huminto ang lahat sa pagkilos na parang tumigil panandalian ang oras. Hindi ko lubos maunawaan kung bakit ganito na lang ang pagkalinga mo sa mga tao. Hindi mo naman sila kilala at wala silang ginagawang kabutihan para sa'yo. Pero bakit mo sila gustong tulungan? Nagulat si Dado nang marinig ang boses ng isang babae. Hindi ko alam kung sino ka o kung ano ka, pero sasagutin ko ang katanungan mo. Hindi kailangan may nagawa sa iyong isang tao para tumulong. Hindi rin kailangan kilala mo siya. Ang totoong pagtulong, hindi tumitingin ng katayuan, pagkakakilanlan o kabayaran. Siya nga ba? Paano kung wala ka talagang magagawa? Kung ako lang, aminado kung wala akong kakayahang magpagaling o takasan ng kamatayan. Pero alam kong may mga nilalang na higit na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Sumasamo ko sa kanilang pagkalooban ng isang pagkakataon ng mga taong ito, lalo na mga kabataan. Hindi pa nila nararanasan ang ganda ng mundo. At kahit buhay ko, handa ko ipagpalit para mailigtas sila. Kamangha-manghang kabayanihan. Pero tignan natin kung mapapatunayan mo ang mga sinasabi mo. Biglang nagliwanag ang paligid. Naalimpungatan si Dado dahil niyuyugyog ni Mang Analekto ang katawan niya. Manong, nasan yung mga sasakyang nagbanggaan? At saka nasan yung mga taong sugatan? Kailangan nila ng tulong. Sinampal ni Mang Lekto ang binata para bumalik sa wisyo. Aray, masakit yun, Manong Nananaginip ka. Malapit na tayo kaya ayusin mo ang sarili mo. Panaginip lang ba ang lahat ng yun? Pero parang totoo Bakit? Ano bang napaginipan mo? May nadisgrasyang sasakyan sa harapan natin, bumaba ako Nakita kitang nakatayo sa labas ng bus habang pinagmamasdan yung mga taong nasugatan. Itinuloy ng binata ang kwento hanggang sa bahaging kinakausap siya ng boses. Boses ng babae. Anong sinabi sa'yo? Tinatanong niya ako, Manong kung bakit ko daw gustong tulungan yung mga tao. Wala naman silang ginawa para sa akin. At saka hindi ko naman daw kilala ang mga yun. Mukhang alam ko na kung ano nangyari. Kakaisip mo yan tungkol sa mutya
Ikalma mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Malalaman din natin kung talagang karapat-dapat ka. Wika namang Lekto. Sinabi niya ito sa binata para ilihis ang usapan. Ngunit lingid sa kaalaman ng matanda na ito na ang simula ng kanyang pagsubok. Ilang minuto pa. Nakarating na sila sa terminal ng probinsya. Bumaba ang dalawa at naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Mula doon, naglakbay naman sila ng mahigit kalating oras bago marating ang pupuntahang lugar ni Mang Analekto. Nandito na tayo. Ay pagpasensyahan mo na. Medyo masukal ang lugar eh. Huwag kang mag-alala. Pagdating sa bakuran ng bahay ng kaibigan ko, siguradong matutuwa ka. Wika ni Mang Lekto. Hindi naman sumagot si Dado dahil abala sa pagtatanggal ng mga amorsekos na kumapit sa kanyang pantalon. Maya-maya ay narating na nila ang isang bahay na gawa sa kawayan at pawid. Nanlaki ang mga mata ni Dado dahil punong-puno ng mga alagang manok ang bakuran na pinapakain naman ng isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok. Analekto, alibughang mag-aaral. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Wika ng matanda. Napakamot na lang ng ulo si Mang Lekto. Apo Castor, magandang hapon po sa inyo. Pasensya na sa pag-aabala ha. May mahalagang bagay akong isasangguni sa inyo tungkol sa binatang iyon. Nilingon ng matanda si Dado na noon ay aliw na aliw sa panonood ng mga sisiw na tumutuka. Bakit? Anong meron sa binatang yan? Sa palagay ko, nahanap na ng mutya ang susunod niyang tagapangalaga. Yan din ang sinabi mo nang dalhin mo dito si Inoy. Pero nung nangyari, hindi siya pumasa sa pagsubok. Nagpadala sa tawag ng mundo. Anong kasiguraduhan mo na ang binatang yan ang totoong tagapagmana ng mutya? Sa ngayon, hindi ko pa lubusang masasabi. Kaya ko siya dinala dito upang kayo mismo ang sumuri. Ngayon pa lang nagsisimulang sumibol ang kanyang kakayahan. Napapaginipan niya ang gabay ng mutya ng pulang luya. Napahinto sa ginagawa ang matanda. Nilingon si Mang Lekto. Anong sinabi mo? Napaginipan niya ang gabay. Analekto, sigurado ka ba? Oho, alam ko nagsasabi ng totoo si Dado dahil narinig ko siyang nagsasalita habang natutulog. Walang duda na ang kausap niya ng mga sandaling iyon, walang iba kung hindi ang gabay ng mutya. Kung ganon, tawagin mo ang binatang yan. Kakausapin ko siya ng masinsinan. Tinawag ni Mang Lekto si Dado. Kagad siyang lumapit. Nagmano sa matanda at nagpakilala. Magandang araw po, Manong. Ako po pala si Dado. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Ako naman si Castor. Kilala ko dito bilang Apo Astor. Kaya gusto kong yun ang itawag mo sa akin. Maliwanag po, Apo Castor. Muli po, ikinagagalak ko po kayo makilala. Ganon din ako, iho. Maupo ka. May ilang katanungan ako para sa'yo. Analekto, bakit hindi mo kami ikuha ng mainit na kape doon sa kusina? Sige po, sandali lang Apo. Napansin ni Dado. Natataranta si Mang Lekto kaya napatanong ito kay Apo Astor. Bakit parang takot na takot sa inyo si Mang Lekto? Hindi takot ang pinapakita ni Analekto, iho. Kung hindi respeto. Mag-aaral ko siya. Bagaman hindi nagkakalayo ang edad namin, mas mataas ang antas ng kaalaman ko kung ikukumpara sa kanya. At lahat ng nalalaman ng taong yan ay nanggaling sa akin. Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit niya ako dinala dito? Hindi ba sinabi sa'yo? Wala naman po siyang sinabi sa akin eh.
Basta na lang akong binitbit ni Mang Analekto. Ay nako, sinasabi ko na nga ba naparito kayong dalawa dahil gusto niyang patunayan kung ikaw nga ba ang pinili ng gabay ng mutya. Alin? Yung mutya ng pulang luya. Alam ko po yung tungkol doon. Sinabi niya na po sa akin eh. Pero hindi ko akalaing dito niya pala ako dadalhin para subukan. Bahagi ito ng iyong pagsubok. Pero hindi ako magbibigay sa iyo ng bagay na yon. Eh kung ganun, sino po? Napaginipan mo na ang gabay ng mutya, tama? Hindi ako sigurado kung siya nga ba'y nakausap ko sa panaginip eh. Pero tinanong niya ako kung bakit ko tinutulungan yung mga taong nadamay sa aksidente. Pinaliwanag ni Dado ang lahat ng detalye sa panaginip. Napakalinaw nito sa isipan ng binata na tila nangyari sa totoong buhay. Hindi na nagsalita pa si Apo Castor dahil positibo ang matanda. Opisyal ngang nagsimula na ang pagsubok ni Dado. O siya, sige na. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Ilapag nyo na sa loob ng tahanan na mga gamit. Magpahinga na kayo. Kinagabihan, habang naghahapunan, napansin ni Dado ang napakaraming alitaptap sa puno ng makopa. Napahinto ito sa pagsubo dahil namamangha sa maliit na nagliliwanag na kulisap. Bibihira nang dumalaw ang mga alitaptap sa punong yan. Ngayon na lang uli dahil namumulaklak ito. Ang ganda po nila. Sa Maynila, makakakita ka lang ng maliit na ilaw sa harap ng mga bahay aliwan eh. At saka, hindi na naituloy ni Dado ang sasabihin. Tinakpa ni Apo Castor ang kanyang bibig. huwag kang maingay. Pagmasdan mo ang figura ng nilalang na nakatayo sa puno ng makopa. Kung napaginipan mo ang gabay ng mutya ng pulang luya, paniguradong nakikita o naririnig mo din ang tinutukoy kong nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Dado nang makita ang isang malaking lalaki na may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Nakikita ko po siya, Apo. Ano pong tawag sa nilalang na yan? Yan ang tinatawag na tikbalang, Dado. Mga mahiwagang nilalang na nagpapakita lang sa mga piling tao. Isang uri ng mataas na engkanto ang tikbalang at parang alam ko na kung bakit siya naparito. Ano po sa tingin mo yung dahilan kung bakit siya naparito, Apo? Naramdaman ng nilalang ang presensya ng mutya mo, Analekto. Isa ang tikbalang sa mga nilalang na nagdanais ng kapangyarihan nito. Kukunin nila yung mutya mula sa inyo, Manong. Ibig sabihin, pwede magkaroon ng sagupaan. Hindi marahas na nilalang ang mga tikbalang. Ngunit sa oras na makita nila ang mutya ng pulang luya, lumalabas ang likas nilang katangian na pagiging gahaman. Maaring magkaroon ng sagupaan, depende sa magiging kakalabasan ng mga pangyayari. Tila natunugan ng nilalang na nakita siya ng tatlo. Kaagad itong umalis sa lugar. Nawala na rin ang mga alitaptap sa puno. Nag-alala ang dalawang nakakatanda, ngunit iba ang nasa isip ni Dado. Ilang araw po ba tayong mananatili dito, Manong? Depende, dahil kailangan ko pang antayin ang pinagawa kong lana. Siguro mga 1 linggo. Tamang-tama. Ayoko munang bumalik sa syudad. Masyadong maingay ang syudad. Tumito muna kayo hanggat kinakailangan. Isa pa mas mabuti yon, dahil may makakatulong ako sa mga gawaing bahay. Siguro naman, walang problema sa inyo ang tungkol doon. Wala pong problema sa akin ang mga gawaing bahay. Kung ganun, magkakasundo tayo. O siya, magpahinga na kayo. Dito sa probinsya, maagang nagsisimula ang araw. Matapos ang pag-uusap, nagpahinga na ang tatlo. Madaling araw pa lang ay gigising na si Dado para magpakain ng mga alagang manok. Samantalang si Mang Analekto,
magpupunta sa kabilang baryo upang kumuha ng lanang ginagamit pang sangkap sa ginagawa niyang banyos. Kinabukasan, hindi pa man tumitilaok ang manok. Naggagadgad na ng maisidado na ipapakain sa mga alagang manok ni Apo Castor. Matapos gadgarin ng mga mais, inantay nitong magbabaan ang mga manok bago nito isinaboy sa lupa ang pagkain. Tuwang-tuwa ang binata habang pinagmamasdan ang mga manok. Ngunit naagaw ang atensyon nang makita ang figura ng isang nilalang na nagtatago sa likod ng malaking puno. Tumingala si Dado. Nakita ang napakaraming alitaptap sa taas ng puno. Napatras ang binata dahil alam niyang tikbalang ang nilalang na nakatayo sa likod ng puno. Ngunit sa halip na matakot, nanaig sa binata ang kuryosidad. Tinawag niya ito upang lumabas. Halika kaibigan, hindi ako nananakit at sana ganun ka rin ha. Wika ng binata. Nanatiling nakakubli ang nilalang sa likod ng puno. Huwag ka masyadong magpakampante. Hindi ako naparito para makipagkaibigan. Ganun ba? Bakit iba yung sinasabi ng kilos mo? Ano ang dahilan bakit ka nandito? Nandito ako para makita kung talagang karapat-dapat ka sa mutya ng pulang luya. Dahil kung hindi, kukunin ko sa iyo ang bagay. Nasabi nga sa akin yan ni Apo Castor. Pero hindi yan ang nakikita kong dahilan sa'yo kaibigan. Kung talagang gusto mong makuha ang mutya, dapat hindi mo na hinayaang mabuhay ang susunod na tagapangalaga. Kanina pa ako nakatayo dito. Kung talagang pakay mong makuha ang mutya, malaya kang gawin ng anumang nararapat. Pero hindi ka kumilos eh. Sa halip na natili kang nakamasid. Gaya ng sinabi ko sa iyo, binatang mortal, huwag kang papakasiguro dahil hindi mo hawak ang isip naming mga tikbalang. Mas makakabuting maghanda ka sa posibleng mangyari. Matapos magsalita, mabilis sa tumakbo ang tikbalang habang humahalinghing ng malakas. Lingid sa kalaman ng binata na pinagmamasdan siya ni Apo Castor. Oh, ang aga mong nagising iho. Sino kausap mo? Wala naman po, Apo. Sige po. Maglilinis pa ako ng kulungan ng baboy eh. Alam ni Apo Castor na nakaharap na ni Dado ang tikbalang. Hinayaan niya ang binata na harapin ng pagsubok. Nang mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Tinulungan ni Dado si Mang Lekto na manguha ng sangkap na ginagamit sa paggawa ng pangbanyos. Mukhang nagugustuhan mo na ang lugar na ito, Dado. Kumusta naman ang unang 2 araw mo dito? Maayos naman po, Manong. Iba pala talaga ang katahimikan sa probinsya. Nakakapag-isip ka ng maayos. Lalo pa kapag wala ka naririnig na busina ng mga sasakyan. Tama ka. Ito ang tamang lugar para sa pagsasanay mo. Pero hindi tayo maaaring manatili dito. Mapanganib ang mga engkantong nagnanais na makuha ang mutya. Sa palagay ko, hindi naman ganun, Manong. Sa totoo lang, mas nararamdaman ko pa ang kabutihan sa kanila kaysa sa mga taong nakapaligid sa atin. Yun ay dahil sa purong espiritu ang mga engkanto. Mas madaling nararamdaman ng mga tao ang kanilang likas na katangian. Sa palagay ko, Manong, kailangan kong harapin ang tikbalang na yun. Nababaliw ka na ba? Para saan? Mapapahamak ka lang, Dado. Nilingon ni Dado ang matanda at ngumiti. Sabay lakad papunta sa kulungan ng mga manok upang kunin ang mga itlog. Hindi mabasa ni Mang Analekto ang nasa isipan ng binata
Dahil mas nangingibabaw ang pagiging masaya, tila walang inaalala sa kabila ng panganib na kinakaharap. Lingid sa kalaman ni Dado na may mangyayaring hindi inaasahan na lubusang nakapagpabago ng lahat para kay Dado. Kasalukuyang nagwawalis ang binata sa bakuran nang may dumating na lalaki. Magandang umaga po. May maitutulong po ba ako sa inyo? Inikot ng binata ang tingin sa paligid at nagsalita. Ikaw ba ang bagong mag-aaral ni Apo Castor? Ay nako, hindi po. Bumisita lang po ako dito eh. Kasama ni Mang... Dado, pumasok ka sa bahay. Dalian mo! Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Sumigaw mula sa loob ng tahanan si Mang Lekto. Pero Manong, may bisita po tayo. Huwag nang matigas ang ulo. Sundin mo ang sinasabi ko. Dali-daling pumasok ang binata sa bahay. Nang mapadaan ito kay Mang Analekto, nalaman niya ang dahilan kung bakit siya pinapasok ng matanda. Pasensya ka na, Dado. Kalaban ng taong yan at mapanganib kung mananatili ka sa labas ng bahay. Wika ni Mang Lekto. Tumangulang si Dado bilang tanda na nauunawaan niya ang ibig sabihin ng matanda. Mahabang panahon din tayong hindi nagkita, Manong Analekto. Kumusta? Ikaw pa rin ba ang tagapangalaga ng mutya ng pulang luya? Oo, ako pa rin ang nangangalaga sa mutya. Anong kailangan mo? Matanda ka na. Sa tingin mo, kaya mo pang pangalaga ng mutya? Hindi nababatay sa edad ang kakayahan. Kaya kung gusto mong maulit ang nangyari maraming taon na nakakaraan, bakit hindi mo subukan? Hindi ako pumapatol sa matanda. Yung binata kanina, yun ba ang bago mong mag-aral? Mukha namang malakas siya. Gusto ko sanang subukan kung karapat dapat siyang mangalaga ng mutya. Wag na wag mong papakialaman si Dado dahil wala siyang kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa atin noon. Walang kinalaman. Alam mo, tanda, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga sinabi mo sa akin noon. Hindi mo binigay ang mutya dahil hindi ako karapat-dapat. Mahina ako at walang kakayahan na pangalagaan ang mutya. Ngayon sa tingin mo kung karapat-dapat ang batang yan, iharap mo siya sa akin. Yan mismo ang dahilan kung bakit kailanman hindi ka maaaring maging tagapangalaga ng mutya. Masyadong mataas ang inggit sa katawan mo. Nabubulagan ka sa kapangyarihan. Alam mo sa iyong sarili na hindi magagamit ang mutya sa personal na interes, kundi para lang ito sa ikabubuti ng nakararami. Tama na ang dadatanda. Ilabas mo yung alaga mo. O ako mismo ang huhugot sa kanya sa loob ng bahay na yan. Napakalakas ng loob mong manggulo. Sino ka naman sa palagay mo? Talagang dito pa sa teritoryo ko mag-aamok. Subukan mo. Nang magkandalasog-lasog pati ang kaluluwa mong lintik ka. Nagulat ang binata nang makita si Apo Castor. Nakaupo ito sa kanyang tabi. Hindi ito basta-basta makakilos dahil na rin sa takot sa Apo. Lingid sa kalaman ng karamihan, si Apo Castor ay isang malakas na ermitanyong nakatira sa lugar. Kinikilala ito dahil sa kakayahan niyang utusan ang lahat ng elemento sa paligid. Inikot ng binata ang tingin. Nakita ang mga nilalang na nagsisipaglabasan sa mga puno. Maswerte ka pa rin, bata, dahil dumating si Apo Castor. Kung hindi, kanina pa kita nilamon ng buo. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Dahil sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Umalis ka na bago pa maubos ang pasensya ko. Dali-daling tumakbo ang binata palayo sa lugar.
Nakahinga ng maluwag si Mang Analekto dahil alam niya ang kakayahan ng binata. Sino po ba yung taong yun? Siya ang dati kong mag-aaral, si Inoy. Malakas siya, Dado. Hindi mo siya kakayanin kung sakaling haharapin mo siya sa isang kombate. Kilala mo naman ako, Manong eh. Hindi po ako yung tao na makikipag-away para lang sa isang bagay. Hindi ko po papatulan yung taong yun. Analekto, oras na para magpasya. Hindi pa handa si Dado. Maaari niyang ikamatay ang pagtanggap ng mutya. Hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon kung hindi pa handa ang mag-aaral mo. Huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Ipasa mo kay Dado ang mutya dahil siguradong hahabulin siya ni Inoy at kapag nagkataon, mamamatay ang binatang yan. Dado, narinig mo si Apo Castor. Siguro nga ito na ang tamang oras. Handa ka na ba? Hindi ko rin humasasabi. Siguro, malalaman na lang natin kapag naroon na tayo. Mamaya na kayo mag-usap. Sumunod kayo sa akin. Maghahating gabi na. Naalala ni Mang Lekto na Biyernes Santo na ng hating gabi. Ito ang panahon kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga mutya. Mainam para sa ritual ng pagpapasa. Nakarating ang mga ito sa gitna ng kagubatan kung saan may malaking sibukaw. Tumayo ang mga ito sa paanan. Inutusan ni Mang Analekto si Dado na lumuhod. Matapos ay ipinatong ang kamay sa tuktok ng binata. Tanggapin mo ang basbas na nagmula sa unang tagapangalaga. Naway pagkalooban ka ng may likha ng kakayahan na malampasan ang pagsubok ng mutyang aking ipinagkaloob at sana'y masukat kang karapat-dapat na maging tagapangalaga. Matapos mag-usal ng mga salita, inilabas nito ang mutya ng pulang luya na noon ay naglalabas ng matingkad na kulay pulang liwanag. Nagpakita din sa likod ni Mang Analekto ang isang babae, nakasuot ng mahabang damit na nagliliwanag sa kaputian. Inilahad ni Dado ang kanyang palad. Ipinatong ni Mang Analekto ang mutya. Ngayon tanggapin mo ang kapangyarihan ng mutya ng pulang luya. Wika ni Mang Analekto. Matapos ay umatras ito at hinayaan ang binatang manatili sa pwesto. Lumipat sa likod ni Dado ang babaeng nagliliwanag ang kasuotan. Binalot ng kanyang kapa ang binata. Biglang nag-iba ang kapaligiran nang idilat ni Dado ang mga mata. Alam kong nakikilala mo ang aking boses. Ikaw ang pinili ni Analekto para maging kalili. Ngunit hindi ako sigurado kung makakayanan mo ang pagsubok na pagdadaanan. Hindi ko malalaman kung hindi ko... Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Anong nangyayari sa akin? Bakit ang sikip ng dibdib ko? Unti-unti nang pumapasok sa katawan mo ang kapangyarihan ng mutya. Kung hindi to kakayanin ng kaluluwa mo, mawawasak maging ang pisikal mong katawan. Tiniis ng binata ang sakit, kahit na parang sasabog na ang kanyang dibdib. Napapatumba na ito sa sobrang sakit. Halos buong katawan ni Dado ay may lumalabas na dugo. Makailang ulit na rin itong napapasigaw. Magsabi ka lang kung hindi mo na kaya, dahil tatanggalin ko ang mutya sa katawan mo. Hindi gabay. Kaya kong tisin ang sakit. Ang hindi ko kayang maatim, mapunta sa maling kamay ang mutyang ito. Marami ang mapapahamak. Pilit siyang nakikipag-usap kahit hirap na. Kung ganon, nakikita mo pala ang mangyayari sa hinaharap. Kung sakaling mapunta sa maling tao ang mutya ng pulang luya. Oo, at hindi lang yun.
Dahil nakita ko rin ang totoong kakayahan ng mutya. Na lalabas lang sa oras na maawakan nito ng mga taong may kaalaman mula sa kadiliman. Kaya nitong bumuhay ng mga patay. Biglang natigil ang sakit na nararamdaman ni Dado. Dahan-dahang tumayo at kinapa ang katawan. Nawala ang mga sugat at galos nito. Ngayong nakita mo na ang totoong kahalagahan ng mutya, panatag ako. Karapat dapat kang maging bagong tagapangalaga. Palagi mong tatandaan ang mga pangitaing nakita mo. Dahil yan ang magiging gabay sa pagtupad ng mga tungkulin bilang tagapangalaga ng mutya ng pulang luya. Matapos magsalita ng gabay, nawala ang matingkad na liwanag. Nakita nilang nakatayo si Dado at gutay-gutay na ang kasuotan. Mukhang nabigo ang alaga mo, Lekto. Sa palagay ko hindi. Tignan mo ang mga nilalang. Nakita ni Apo Castor ang mga nilalang na nakapalibot kay Dado. Nakaluhod ang mga ito. Habang pilit na inaabot ang binata, hawak ni Dado ang mutya at naglalabas ito ng pulang liwanag. Ang mutya ng pulang luya, pinagkukunan ng kapangyarihan ng mga elemento sa paligid. Naglabasan ng mga yan ng maramdaman ng presensya nito sa katauhan ni Dado. Sa palagay ko tapos na ang pakay natin dito, Dado. Apo Castor, kailangan na naming bumalik sa Maynila. Doon mas ligtas ang mutya laban kay Inoy. Ikaw ang higit na nakakaalam ng dapat gawin. Humayo kayo at mag-ingat. Pagsikat ng araw, kagad nang umalis sina Dado at Mang Analekto. Nakatulog sa biyahe ang binata dahil sa sobrang pagod. Hindi na ito ginising ng matanda hanggang sa makarating sila sa terminal ng bus sa Maynila. Nandito na pala tayo. Narinig ko na ang ingay ng mga sasakyan. Oo, Dado. Nandito na tayo sa magulo at masalimot na syudad kung saan ka lumaki. Ayos lang yan, Manong. Dito naman talaga tayo nakatira. Halika na, titignan ko pa si tatay. Pag-uusap ng dalawa. Matapos mayatid ang gamit sa tahanan ni Mang Analekto, dumiretso si Dado sa kanilang barong-barong. Nakita nito ang ama na nakaupo sa atangan, mahimbing na natutulog. Hindi niya na inistorbo. Nag-iwan na lang ng makakain ng binata at umalis. Pagdating sa tahanan ni Mang Analekto, nakapila kagad ang mga pasyente ng matanda. Mabuti naman at nandito ka na. Halika! Marami tayong hihilutin. Napangiti na lang si Dado dahil sinisimulan na nito ang panibagong buhay bilang isang manggagamot. Napahanga din ang mga dating parokyano ng matanda dahil sa kausayang taglay ng binata. Kalaunan ay kinilala sa lugar dahil dito nagpa siyang magretiro si Mang Analekto bilang manghihilot. Siguro oras na para magpahinga ako, Dado. Nasa iyo na ang mutya ng pulang luya at naituro ko na ang lahat ng dapat mong malaman. Panahon na para magretiro. Matanda na ako eh. Sa palagay ko nga po, Manong, ako na po ang bahala sa mga parokyano nyo. Aalagaan ko po sila gaya ng pag-aalaga nyo. Saan ko yan? Huwag kang mag-alala. Nakaantabay pa rin ako sa tuwing manggagamot ka. Sa pagdaan ng mga araw, lalong nakilala ang matanda at nakarating ito kay Mang Nelson. Sa kalagitnaan ng maraming taong nag-aantay, pinuntahan nito si Dado para mangingi ng pera. Dado! Nasaan kalitik ka? Magpakita ka sa akin! Narinig ni Mang Analekto ang sigaw, kaya tumayo ang matanda at lumabas ng tahanan. Ituloy mo lang ang ginagawa mo
Ako nang bahala sa taong yan. Wika ng matanda. Pinuntahan nito ang susuray-suray na si Mang Nelson at kinausap. Nelson, lasing ka na naman. May ginagawa si Dado, hindi siya pwedeng abalahin. Ano ba ang kailangan mo sa anak mo? Ikaw na namang matanda ka. Umalis ka sa harapan ko. Kung ayaw mong masaktan, kailangan ko ng pera at alam kong meron si Dado. Kaya hayaan mo kong kausapin ang anak ko. Isang beses ka pang magpumilit, Nelson. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Huwag mo kong tinatakot, tanda. Ilabas mo ang anak ko. Wika ni Nelson. Bigla nitong itinulak si Mang Analecto dahilan para matumba ang matanda. Mabuti na lang nasalo ito ng mga tao. Ngunit sa kasamaang palad, nakita ni Dado ang nangyari sa kanyang guro. Dali-dali itong naglakad palabas ng tahanan at kinumpronta ang ama. Tay, ano ba sa palagay mo yung ginagawa mo? Nakakahiya ka sa mga tao, mais ka nga! Wika ni Dado. Habang akay-akay ang ama, ngunit nagpumiglas ang lasing. Sinuntok sa muka ang binata. Ang lakas naman ng loob mo na pagsalitaan ako ng ganyan. Porket ba may narating ka na, ganyan mo na akong tratuin. Sino ba nagturo sa akin na ganitong itrato sa'yo? Hindi ba kayo din? Pero wala na po sa akin yun, tay. Dahil naiintindihan ko noon na may pinagdadaanan tayo. Pero ilang taon na nakalipas, hindi ka pa rin nakakausad. Tumahimik ka. Sino ka para pagsabihan ako? Akmang susuntokin na uli ni Nelson ang binata nang biglang hawakan ni Mang Analecto ang kamao nito. Binalaan na kita, Nelson. Pero kung hindi ka makikinig, pasensyahan tayo. Dahil hindi ko hahayaang mapaya ang anak mo sa mga pasyente niya. Nagtitinginan ng mga tao. Naririnig ni Nelson ang mga bulong-bulungan ng mga ito. Kaya lalo siyang nagalit. Itinulak si Dado. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuyog ng mga tao ang ama ng binata. Hindi na nito nagawang awatin ni Mang Analecto dahil napakarami na ng mga tao. Nang humupa ang kaguluhan, duguan si Nelson at halos hindi na makilala. Napailing na lang si Dado. Hindi ito makapaniwalang gano'n ang nangyari sa kanyang ama. Maaari niyo po bang buhatin ng taong yan papasok ng bahay ni Mang Analecto? Pakiusap ng binata sa ilang pasyente. Hindi naman tumanggi ang mga ito. Pinagtulungan nilang buhatin si Nelson papasok ng tahanan at doon hinayaang makapagpahinga. Ipinagpatuloy ng binata ang panggagamot at nang matapos ay saka nito inatupag ang ama. Nang bumuti na ang pakiramdam, kagad umalis ng walang pasabi. Ibang klase talagang ugali ng tatay mo ngayon. Mas malaking pagbabago ang nangyari sa kanya. Mukha nga pong wala na akong nakikitang pag-asa eh. Siguro ganyan lang talaga si tatay hanggang sa mamatay siya. Hindi pa naman huli ang lahat para sa kanya. Sa oras na may masmasan, siguradong napagtanto ng taong yon ang nagawa niyang mali. Matapos ang insidente sa kanyang ama, muling nagpatuloy sa panggagamot ang binata. Ang isa sa mga naging pasyente nito ay ang matalik na kaibigan. Isang hapon, habang naglalakad papunta sa simbahan, napansin ni Dado ang kaibigang si Negro. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa. Simula nang magpaalam itong sasama sa mga kaibigan. Dali-dali niya itong nilapitan. Nanlumo ang binata nang malaman na wala ng paningin ang kaibigan. Negro, si Dado to, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Dado? Dado, ikaw ba yan? Binulag nila ako, Dado eh. Tinanggalan ako ng paningin. Nagsisisi ako nang sumama ako sa mga yun eh. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon pa man? Hindi magandang ehemplo mga taong yan.
Halika, sumama ka sa akin, may gagawin tayo. Huh? Saan tayo pupunta? Baka kalokohan yan ha? Gusto mo bang makakita uli? Sinasabi ko na nga ba kalokohan yan eh. Hindi nga, basta sumama ka na lang sa akin. Walang nagawa si Negro. Sumama ito sa tahanan ni Mang Analecto. Ano gagawin natin dito? Huwag kang magugulat. Pero ibabalik ko ang paningin mo, kaya pakiusap. Huwag mong sasabihin sa iba ang ginawa ko. Hindi nakapagsalita si Negro. Lalo pa nang hawakan ni Dado ang kanyang mga mata. Nakaramdam ito ng init at halos mapasigaw sa matinding sakit. Maya-maya humupa ang sakit. Muling nagliwanag ang paningin ni Negro. Nakakapaghimala ka, Dado. Santo ka ba? Hindi, Negro. Isa ako manggagamot. Pero mangako ka, wala kang pagsasabihan sa mga nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo. Pero nagpapasalamat ako. Binigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon. Sa Diyos ka magpasalamat. Dahil naging instrumento lang ako. Ang kaganapang iyon, ang tuluyang nakapagpabago ng buhay ni Negro. Maging si Dado ay pinili ding matapos ang pag-aaral. Habang nanggagamot dahil sa pagsisikap, nagawang makapagtapos ng magkaibigan. At gaya ng sinabi ni Mang Analecto, naimasmasa ng ama ni Dado, bumalik ito sa dati. Humingi ng tawad sa anak, nangako magbabagong buhay. Ilang taon nang lumipas, tuluyan ng namaynga si Mang Analecto. Inako ng binata ang responsibilidad bilang manggagamot. Ngunit kalaunan, nagpa siya ang mag-ama na bumalik sa kanilang probinsya sa Bukidnon. Dito namuhay ng simple si Nelson at Dado. Walang nakakaalam ng totoong pagkatao ng binata. Bagaman hindi na ito nanggagamot, patuloy pa rin ginagampanan ni Dado ang pangangalaga sa mutya ng pulang luya. Inakala ni Dado na tuluyan niyang matatalikuran ang panggagamot. Ngunit isang tao ang